Ang kwento ni Elizabeth Scoff, ang babaeng dinala sa isang bunker, ay isang nakakatakot na karanasan ng tapang at pag-survive. Kinidnap siya ng isang nagkukunwaring pulis at itinapon sa isang bunker sa kagubatan, kung saan naging totoo ang kanyang mga pangitain. Sa loob ng 10 araw, gamit ang kanyang katalinuhan, nagawa niyang magpadala ng mahalagang mensahe na nagresulta sa kanyang pagtakas. Ang kwento nito ay isang testamentong nagpapakita ng lakas ng tapang at pag-survive sa harap ng di matatawarang pagsubok. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, ang normal na buhay ni Elizabeth, isang 14 years old sa maliit na bayan ng Lugoff, South Carolina, ay nagkaroon ng nakakatakot na bahagi nang siya ay mayroong hindi inaasahang pangyayari habang naglalakad pauwi mula sa paaralan. Sa pagsapit ng dilim, ang pagkawala ni Elizabeth Scoff matapos makauwi sa paaralan ay nagbigay daan sa pangangamba ng kanyang ina. Si Madeleine Scoff ay tila nakakaramdam ng hindi maganda nang sabihin ni Donnie, ang kanyang bunso sa telepono na wala pa si Elizabeth. Agad na kumilos si Madeleine, kinontak niya ang mga kaibigan ni Elizabeth at nagsumit ng ulat sa Kershaw County Sheriff's Department. Ginamit ang helicopter ng Sheriff's Department upang suriin ang kagubatan, at nagtulungan ang pulisya, pamilya, at ang buong komunidad sa matyagang paghahanap. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, wala pa ring resulta. Samantala, sa ilalim ng sikretong bunker, naririnig ni Elizabeth ang mga yapak na dumadaan sa ibabaw ng lupa. Nakarinig rin siya ng helicopter at nakakita ng anino sa ibabaw ng pintuan ng bunker. Madalas na tinatakpan ni Philjaw ang bibig ni Elizabeth. Binabantayan siya ng may nakatutok na baril sa kanyang ulo, na nagbabala na kapag gumawa siya ng ingay ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Kahit malapit lang ang bunker mula sa kanyang tahanan, hindi napansin ng mga naghahanap kung saan si Elizabeth, dahil sa kahusayan na nakatago ang bunker. Habang lumilipas ang oras, unti-unti ring nawawala ang ingay ng mga yapak at helicopter. Ang katahimikan sa lugar, iniwan si Elizabeth na nag-iisa na may kasamang takot at lungkot. Sa kabila ng kanyang 10 araw na pagkakakulong, hindi tinamo ni Elizabeth ang takot mula kay Philjaw. Ikinadin na siya sa isang ginawang kama at habang ginagawa sa kanyang masusing pag-aabuso, iyak at sakit ang naramdaman sa lahat ng ginawa ni Philjaw. At nag-iisip siya kung paano siya makatakas sa loob ng bunker na kanyang tinutukoy. Ang kanyang palikuran ay isang sirang upuan na may kalakip na balde. Ang paligid ay makapal ng putik at ang kama ay gawa sa mga piraso ng kahoy. Kalakip dito, nakakalat ang mga kagamitan para sa paggawa ng pampasabog. Nakita rin ni Elizabeth na maraming pampasabog si Philjaw sa paligid ng bunker. At ang kanyang layunin ay itapon si Elizabeth, mangakit ng atensyon ng pulis, at pasabugin ang bunker. Isinagawa niya ang isang plano na naglalayon na pabagsakin ang karamihan sa mga sheriff's deputy. At naisip niyang gamitin ang isang batang tulad ni Elizabeth bilang hostage upang sila ay maakit sa kanyang patibong. Sa kanilang tahanan, ang pamilya Scoff, kasama ang Sheriff's Department, ay patuloy na nagpupursigi sa kanilang misyon na mahanap si Elizabeth. Ang bayan ay naging parang kanbas para sa libu-libong flyers na idinikit sa buong Lugoff, Elgin. At sa mga kalapit na bayan, araw-araw, daang mga voluntaryo ang nagkakaisa. Naghahanap sa kagubatan ng may determinadong layunin na makahanap ng anumang bakas ng nawawalang batang babae. Ang lokal na mga balita ay nagsasabi ng nakakabahalang kwento ng kanyang pagkawala, na nagdulot ng dami ng mga impormasyon sa mga otoridad. Si Madeleine ay naging emosyonal na nang marinig niya ang mga ulat. Sa kabila ng malawakang pagtiyatyagang paghahanap, nanatili sa dilim ang kinaroroonan ni Elizabeth. Bilang dagdag sa panghihinayang ng pamilya Scoff, hindi magamit ang Amber Alert ng Kershaw County Sheriff's Department. Ang kakulangan ng sasakyan, suspect, o anumang matibay na impormasyon ay nawawalan na ng pag-asa ang pamilya ni Elizabeth. Sa kanilang mga pagsusumikap, hindi nila malutas ang misteryo. Isang teenager na tila nawala sa isang maliit na bahagi ng kanyang sariling bayan. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa na buhay pa si Elizabeth. Sa tuwing lumilipas ang oras, mas kumbinsido ang mga otoridad na ang kanilang paghahanap ay baka isa ng bangkay. Ngunit ang 14 years old na si Elizabeth ay lumalaban pa rin at hindi sumusuko. Sa ilalim ng kinaroroonan ng lupa, isang maliit na 8 hakbang ang layo. Nagsimula siyang magplano para ipakita ang kanyang presensya sa posibleng siya ay maliligtas. Sa isang sulok ng bunker, sinimulan ni Elizabeth ang isang diskarte para makuha ang tiwala ni Philjaw. Sa layuning makuha ang mas malayang galaw, sinusubukan niyang akitin, at pinapakita niya na siya ay masigla at kunwari ay masaya siya na kasama siya. Sa bawat araw na nagdaan, nagsimula si Elizabeth na umarte na parang natutuwa sa mga pambubugbog, at kunwari na mahal niya si Philjaw. At kahit na anong pagawa ay susundin ni Elizabeth para makuha lang ang loob ni Philjaw. Sa kanyang diskarte, unti-unti na siyang nagtatagumpay. Dahil si Philjaw ay pinahintulutan ng magsuot ng sariling damit si Elizabeth, at tinanggal na ang kadena sa kanya mula sa buong araw. Hanggang sa pagtulog, dahil sa tiwala na nabuo niya sa kanyang abduktor, pinayagan na rin ni Philjaw na maglaro sa kanyang cellphone sa ilalim ng lupa. Bagamat walang signal ang cellphone,
Naglalaro si Elizabeth ng simpleng mga laro gamit ang device. Nagpapalipas oras habang gising si Filjao. Sa mga pagkakataong na natutulog si Filjao, maingat na sinubukang nagpadala si Elizabeth ng text messages sa kanyang ina. Pero laging failed. Kapag gumalaw si Filjao, kailangang mabilis burahin ang lahat ng history text. Pero sa bawat sinusubukan mag-send ng text, palaging message failed. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy ni Elizabeth. Habang lumipas ang mga araw, itinutok ang cellphone sa pinto ng bunker. Umaasa na sa wakas, may isamang mensahe na makakarating. Sa kabila ng kanyang pagtatyaga, bawat pagsisikap ay laging nabibigo, hanggang sa isang araw ay biglang nag-send ang message ni Elizabeth, at marahil ay dahil sa awa ng Diyos. Isang text message ang nagtagumpay na makarating sa kanyang ina. Samantala, nagulat si Madeline sa paggamit ng pangalang Lizzie, na hindi nag-iwan ng pagduda sa kanyang isipan na ito nga'y kanyang anak na humihingi ng tulong. Wala nang ibang tumatawag sa kanya sa pangalang iyon. Mabilis, tinukoy ng mga pulis ang numero sa isang kalapit na lugar na kilala bilang Charm Hill. Ang totoong may-ari ng numero ay nahayag, si Vincent Filjao, ang taong matindi ang hinahabol ng mga otoridad sa nakalipas na taon. Sa pagkakamit ng warrant, sinimulan ng Kershaw County Sheriff's Department ang pagsusuri ng tirahan ni Filjao, at natuklasan ang nakakatakot na koleksyon ng materyales. Nagresulta ito sa pagkakatuklas ng mga explicit materials, narcotics, at kagamitan para sa pagbuo ng mga pampasabog. Inisa-isa ni Sheriff Steve McCaskill. Sa pagpatuloy ng investigasyon, nadiskubre ang karagdagang rudimentary bunkers sa property at sa paligid na kagubatan. Ang ideya na maaaring nakakulong si Elizabeth sa isa sa mga bunkers na ito ay posible na andoon siya, ayon kay McCaskill. Iniisip rin ni Sheriff na baka pinatay na ni Filjao si Elizabeth. Hindi pa rin mahanap si Elizabeth. Ipinamahagi ni Sheriff ang balita ng text message sa publiko. Sa gabing iyon, ibinalita ng lokal na mga channel ang pangyayaring ito. Habang si Elizabeth ay nasa ilalim ng bunker, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa, at gusto na niyang sumuko sa pakikipaglaban kay Filjao. Pero biglang nagulat siya nang marinig niya ang balitang tungkol sa kanyang kaso, dahil sa bateryang pinapatakbo ng TV sa bunker. Ayon sa narinig niyang balita, dahil sa text message mula sa kanyang telepono, itinuturo ang daan kung saan siya nakulong sa ilalim ng lupa. Ikinuwento niya ang pangyayaring ito bilang lubos na nakakabahala. Ngunit narinig ni Filjao ang balita, pero sinabi ni Elizabeth ay wala siyang alam sa nangyayari sa labas. Sa kakulangan ng oras upang ilabas ang galit kay Elizabeth, biglang narinig ang tunog ng mga helicopter na naghahanap. Nagpapakita ng pagsisikap ng otoridad na mahanap ang lokasyon ng bunker. Sa sandaling iyon, sinabi ni Elizabeth kay Filjao na tumakas, dahil iyon pinakamabuting opsyon para sa kanya. Sinabi niyang kailangan niyang umalis at kung hindi, hahanapin siya ng pulis at ikukulong. Sa wakas, sumang-ayon si Filjao sa pagtakas. Habang unti-unting umaalis ang tunog ng helicopter, lumabas si Filjao sa bunker. Iniwan si Elizabeth mag-isa. Sa paglipas ng oras, pinilit ni Elizabeth na umalis sa bunker. Hindi alam kung saan pupunta. Sumigaw siya, at isang rescue ang nakakita. Pagkatapos ng matinding pagsubok na 10 araw sa pagkabihag, natagpuan na rin si Elizabeth na buhay. Ang 14 years old na biktima ay agad na dinala sa ospital matapos maligtas mula sa kakahuyan, kung saan sinamahan siya ng kanyang mga magulang. Habang si Elizabeth ay nagpapagaling, naaresto si Vincent Filjao sa Caratigan County at naharap sa iba't ibang kaso, kabilang ang pagkidnap at pang-aabuso. Habang hinihintay ang kanyang paglilitis, nagsimula si Elizabeth ng mapanghamong paglalakbay tungo sa pagbawi mula sa trahedyang naranasan. Sa kabila ng kanyang pagnanais na mabuhay ng normal, napagtanto niya na ang dati ay hindi na maaaring maging katulad ng dati. Sa gitna ng kanyang pakikibaka sa PTSD, pagkabalisa, at depresyon, patuloy na tinutuhog ni Elizabeth ang landas ng pagbawi. Noong September 2007, inamin ni Filjao ang kanyang mga kasalanan at hinatulan ng mahabang karampatang sentensya. Subalit, namatay siya noong May 4, 2021, nang hindi pa malaman ang eksaktong dahilan ng kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, si Elizabeth ay nagtatrabaho bilang dental assistant sa South Carolina at nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, ang pag-move on ay patuloy na hamon para sa kanya, na ibinabahagi ang kanyang kwento ng kaligtasan, katatagan, at lakas ng espiritu. Salamat sa panonood.